Maraming iglesia sa ngayon. Now, hindi naman ako nagtataka kung bakit na nagkaganon. Sapagkat sa Biblia mismo, sinasabi ng Panginoon na maraming lilitaw na mga bulaang propeta. Siyempre, ang mga bulaang propetang yan ay hindi yan nagtuturo ng medisina, sayansya, ekonomiya, politika, kundi Biblia. Pero sa kabila na Biblia ang kanilang tinuturo, lumalabas na mga bulaan sila. Precisely, sa aking pagkaunawa ay sapagkat wala silang authority mula kay Kristo. Now, dahil dito, sa dami ng relihiyong ito, ako ay nagsumikap ng kahilingan sa Panginoon na ibigay niya sa akin ang pagkakilala ng tunay niyang iglesia na itinayo ng Diyos. So, sa akin namang sarili, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat mayroon pinakita sa akin na 3 batayan ng pagkilala at pagtuklas ng tunay na iglesia. Isa ay ang nagpasimula ng iglesia ng Diyos. Na walang iba kundi Diyos din naman ang nagpasimula ng iglesia niya, hindi tao. Kasi ang itinayo ng tao na iglesia ay iglesia ng tao. Hindi mapapasublian yan. Pero ang itinayo ng Diyos na iglesia, talagang iglesia nga yan ng Diyos. Pangalawa, ang isa sa batayan ng pagtuklas ng totoong iglesia na ito, yung lugar kung saan nagsimula ang kanyang iglesyang ito. At aking naunawa na ang iglesia ng Panginoon na hindi nagsimula sa Amerika, hindi nagsimula sa Roma, hindi nagsimula sa Pilipinas, hindi nagsimula sa Australia, o kahit man sa panig ng bansa ng mundo maliban sa Israel. At ang pangatlo, ang panahon ng pagsimula ng iglesia ng Panginoon ay walang iba kundi sa mula nung 33 taon si Kristo hanggang 33, sapagkat yan ang panahon ng kanyang pangangaral na kung saan sinabi niya, itatayo niya ang kanyang iglesia. Kaya kung ano ang iglesia ang lumitaw pagkatapos ng Panginoon dito sa lupa, inaakala ko na iyon ay kasama na sa mga bulaang propeta na itinayo. At kung hindi sa Israel nagsimula, kabilang din yon. Sapagkat ang 3 pamantayan ko ay sumasagisag sa 3 katauhan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pag nagkulang sa 3 ito, lumalabas na hindi tugma. At sa panahon naman, kung panahon ng pagbabatayan, panahon ng mga apostol na kung saan karugtong ng Panginoon, ang Katoliko ang tumutugon sa panahon na ito sapagkat ang Katoliko lamang ang nakakapag-angkin kay Apostol Pedro bilang unang puno ng pananampalataya ng simbahang ito. Wala ko yatang alam na nakakapag-angkin kay Apostol Pedro na kanilang unang puno ng simbahan. Kaya sa 3 panukat ko na aking sinabi, itong Katoliko ang tumutugon. At ang iba ay kung hindi man 2 ang mali, 3 lahat lumilihis. Pangalawa, ang sabi po ninyo ay walang salungatan sa Biblia. Subalit, sa pagbabasa ko nitong Biblia na to, ang lumang tipan ay mayroong sinasalungat sa bagong tipan. Particular si Apostol Pablo. Sinasabi ni Apostol Pablo na mahalay sa lalaki ang mahabang buhok. Subalit, kung titingnan ko sa lumang tipan, na bahagi din naman ng Biblia, si Propeta Samuel, simula nung ipanganak, hindi pinaputulan ng buhok ng kanyang ina. Kung hindi ako nagkakamali, yung unang hukom, si Samson, ay hindi rin pinaputulan ng buhok. Kaya nga, nung maputol ang kanyang buhok, dahil sa kagagawa ng isang babae, nawalan siya ng lakas. Subalit, nung bumalik ang kanyang buhok, na nauli din ang kanyang lakas. Maging si Absalom na anak ni Haring David, ang nasusulat sa Biblia ay umabot ng 3 kilo ang kanyang buhok lamang. So kung 3 kilo yan, mahaba yan. At hindi ko na bibigyang halaga, pero sinabi rin sa Biblia na maging si Pablo man ay nagpaputol ng buhok. Sa makatuwid, nagpahaba din siya ng buhok. Isa pang bagay na nagiging salungat ay yung nasusulat sa Biblia na sinabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, hinatulan ko na ang taong iyon. Nang tinutukoy ay yung anak na nakikiapid sa asawa ng kanyang ama. Pero hindi yung kanyang ina. Hindi yung nanay niya na kanyang pinanggalingan. Kundi marahil, ibang babae yun ang kanyang ama. No? Subalit, ang wika ng Panginoon, ang sabi niya, huwag kayong humatol. Sapagkat ang panukat na gagamitin ninyo, o ang yahatol ninyo sa inyong kapwa, ay siya rin gagamitin sa inyo. Tatanggapin pa ninyo na ang 3 panukat sa tunay na reliyon ay
kung sino ang nagtayo, saan ipinag-umpisa at kailan ipinag-umpisa. Yun lamang po. At maraming salamat. Salamat din po sa inyong pagdalo, kapatid na Jess. Unang-una, yung pong sinasabi niyong pamantayan, yan po ay isang paraan ng paghatol. Paghatol yan. Paghatol based on your own judgment, para ang isang iglesia ay mapatunayan yung tama, meron kayong paghatol na ginawa. Binatay nyo doon sa tatlong bagay, na ang wika nyo, yun ay parang representasyon ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung mga huwes sa mga korte ng Pilipinas, humahatol din yan, bawal sa kanilang hahatol na wala silang batayan. Dapat ang batayan nila, yung mga batas, articles ng mga, ng konstitusyon, yun ang batayan nila. Halimbawa, kung wala man sa article ng konstitusyon, kailangan yun ay kasama doon sa hatol ng Supreme Court. Kasi pag hatol ng Supreme Court, it becomes a fabric of the law of the land. Although it is not lettered in the Constitution, when it comes from the Supreme Court of the Philippines, it becomes a part of the law of the land. Kaya yung hatol ng mga huwes, binabatay doon sa mga batayan na yun. Payo ngayon, alin ba yung bahay na ang Diyos lang ang may karapatang magtayo? 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ang bahay na ang Diyos lang may karapatang magtayo, yung iglesia. So tama po kayo ron, magkaisa tayo ron, kapatid na Jess. Diyos lang ang pwedeng magtayo ng iglesia. Kaya lang, hindi po totoo, kapatid, na ang iglesia ay nagpasimula sa panahon ni Kristo. Anyo 30 hanggang 33. Doon hindi po ako payag doon. Kasi ang iglesyang itinayo ng Diyos ay itinayo bago pa ipinanganak si Kristo. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 7, versikulo 37. Ito'y yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yung Moises na ito, ang kasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Ito ang naroon sa iglesia sa ilang. The church in the wilderness. The church in the wilderness of Sinai. Yun po ang unang-unang iglesia na itinayo ng Diyos. Yun po ang Israel na kanyang kinuha sa Ehipto. Dinala niya sa bundok ng Sinai, tinawag na iglesia sa ilang ng Sinai. Church in the wilderness. Yun po ang unang-una sa lahat. Basahin natin ang Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yan po ang nasa Biblia, kapatid. Sa pamantayan nyo, tama ako at wala akong tutol. Pero doon sa sinasabi nyo na yan ay ang iglesyang itinayo sa panahon ni Kristo sa between 30 and 33 AD, hindi po tama yun sa Biblia. Ang nasa Biblia po, bago pa nagkatawan tao si Kristo, ay meron ng iglesyang itinayo ang Diyos. Ang Diyos mismo ang nagtayo. Yun nga po ang bayang Israel. Siya ang gumawa na yun ay iglesia o sa wikang Hebreo nung ginagamit sa unang mga salin ng Biblia sa Hebreo, yun yung kung tawagin ay kahal. Kung hindi ako nakakalimot, yun ang kongregasyon ng Diyos sa ilang ng Sinai. May kapisanan na roon sa Israel pa. Yun nga ang tawag iglesia sa ilang. Yun ang unang-una po kasi nasa Hebreo, iglesia ng mga panganay. Wala naman pong mauuna pa sa panganay kahit sa anak. Ang una sa lahat, panganay. Ang tawag ng Apostol Pablo, iglesia ng mga panganay. Sino ba yung mga panganay na yon? Sa 4:22 ng Exodo, ang nakasulat po'y ganito. At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Ang panganay ng Diyos ay ang Israel. Kaya sabi ng Panginoon kay Moises, palayain mo yung aking bayan, yung aking panganay na bayang Israel, sabi ng Panginoon. Sabihin mo kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel, ang aking anak, aking panganay. Kaya kapatid, ang iglesia ng mga panganay ang Israel. Yan po ang kauna-unahang iglesia.
Ang leader niyan, hindi si Pedro. Ang leader po niyan, si Moises. Basahin natin ang 7:30 ng gawa. At nang maganap ang 40 taon ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moises ay nanggilala sa tanawin at nang siya'y lumapit upang pagmasdan ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. At si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin. At sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang mga pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Totoong nakita ko ang kapighatian ng aking bayang nasa Ehipto, at narinig ko ang kanilang hibik, at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. At ngayoy halika, susuguin kita sa Ehipto. Ang Moises na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno at hukom? Ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. Ang Moises na ito ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa Israel. Kaya yung unang iglesyang sa Diyos, iglesia sa ilang, ang puno-puno hindi si Pedro, si Moises. Kung nalalaman lang natin ang buong pangyayari, hindi tayo maliligaw. Iyan pong Israel, iyan po'y iglesia, kauhal. Ang kahulugan sa wikang Ebreo ay kauhal. Nandun po yan sa diksyonaryo ng Ebreo ng mga terminong bibliko. 6951 of the Hebrew Dictionary of Biblical Terms, kauhal is an assemblage, as an assembly, a congregation, a company, which is the equivalent of assembly in the New Testament na kung isalin ay iglesia. Kaya sa Israel pa lang, panahon pa ni Moises, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo, may iglesia na po. Ang Diyos ang nagtayo nun. Kaya ang sabi ni David, panahon pa ng Israel, malibang itayo ng Diyos ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo ng mga yaon. Kaya talagang ang Diyos ang dapat na magtayo. At ang kauna-unahang itinayo ng Diyos ay ang Israel bilang iglesia sa ilang o iglesia ng mga panganay. Kaya lang, nang mamatay po si Moises, at ang mga tapat na taga-akay ng Israel, pinagsamantalahan ito ng mga pastor. Ano ang nangyari sa Israel? Basahin natin ang Ezekiel. Sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili, hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpunuang may karahasan at may kahigpitan. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. Nung ang Israel ay mawala na si Moises at yung mga tapat na saserdote, pinagsamantalahan ng mga pastor, nangalat tuloy. Kumbaga, nasira. Yung iglesia sa ilang nangalat, na-disintegrate, na-disorganize. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagpanukala siya ngayon. Ang panukala ng Diyos, itatayo niya uli. 9:11 ng Amos. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal, at tatakpan ko ang mga sira niyaon, at ibabangon ko ang mga guho niyaon, at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Humula siya, itatayo ko uli, dahil nagibain, nabuwal. Kaya niya, itatayo kong muli, tatakpan ko ang mga sira niyaon, babangon ko ang guho niyaon, aking itatayo, gaya ng araw ng una. So ito'y pagtatayo ang tinutukoy. Bakit? Nangalat nga yung Israel, nagkahiwa-hiwalay. Kaya niya ngayon sinugo ang Panginoon Kristo. Sa kasulat yan sa Mateo 15:24. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Kaya pala siya sinugo, sabi ni Kristo, hindi ako sinugo, kundi doon sa tupang nangangalat, yung mga naligaw na tupa sa bahay ni Israel. Ano ang gagawin ni Kristo nun sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel dahil pinagsamantalahan ng mga saserdote? Anong gagawin niya? 11:52 ng Juan.
At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Yun, titipunin ni Kristo yung mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Kaya niya ngayon sinabi kay Pedro, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit? Ba't itatayo? Nakabuwal eh. Yun ang hindi naintindihan na nagbabasa ng Biblia. Kaya sinabing, itatayo ko, may nakabuwal. May nasira, may nagiba. Itatayo uli ni Kristo. Alin? Sa Israel. Si Pedro ba puno nun? Hindi. Hindi si Pedro. Puno nun si Moises. Halong mamatay si Moises, pinagsamantalahan ng mga pastor. Nung dumating si Kristo, titipunin niya uli. Para matipon, itatayo niya. It is something like a re-establishment. Pagsasauli nung nawasak sa maraming panahon na pinagsamantalahan ng mga pastor ng Israel. Kaya, nang itatayo niya, sinabi niya kay San Pedro, ilalagay ko sa ibabaw ng bato. Ang pagtatayuan niya ngayon, bato na, matibay na pundasyon na, hindi na pwedeng gibain. Kaya ang pintuan ng Hades, hindi na mananaig laban sa kanya. Kasi yung Israel, napanaigan ng kasamaan eh. Pag itinayo muli, tatayo niya na sa bato. Alin yung bato na pagtatayuan? Basahin natin ang unang Korinto 3:11. Hindi si Pedro yon. Sabi ng Katoliko, si Pedro raw yung pagtatayuan, hindi totoo yon. 3:11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ayon, si Kristo Jesus ang saligan, siya yung bato. Kaya magiging matibay ang iglesia na itatayo na, dati kasi nabuwal, kasi ang magiging saligan ng pundasyon, si Kristo, hindi na tao. Si Kristo na ang magiging pundasyon. Siya ang pundasyon. Pati ang mga apostol, sa kanya isasali. Kumbaga, pati ang apostol, matatayo sa ibabaw ng pundasyong Kristo. Basahin natin ng Efeso, Kapitulo 2, versikulo 20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol Sabihin ngayon, si Pedro ay kaambato. Paano mangyayari yun na si Pedro ang bato? Mismo siya, nakasalalay siya kay Kristo. Si Kristo ang pangulong bato sa panulok, sabi ni San Pablo, itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok na sa kanya ang buong gusali na kalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Yan ang iglesyang totoo. Yung natayo sa ibabaw ni Kristo. Hindi natayo sa ibabaw ni Pedro. Kasi pati si Pedro, doon din nakatayo sa ibabaw ng Kristo. Yun ang kanyang batayan, yun ang kanyang stronghold. Doon siya nakabaon, si Pedro. Hindi si Pedro ang pagbabaunan o pundasyon. Si Kristo ang pundasyon ng tunay na iglesia sa Biblia. At ang tawag diyan, kapatid, ay iglesia ng Diyos. Yan ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. 20:28 ng gawa sa Bibliang Katoliko. Basahin mo, kapatid na Luz. Ito po ang sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Yun ang iglesia ang tinubos ng dugo ni Kristo. Ang iglesia ng Diyos. Ayon sa Biblia. Sa lahat ng Biblia, yan po ang nakasulat. Kaya, tama yung sinasabi ni kapatid na Jess na ang isang pamantayan, ang dapat Diyos ang nagtayo, hindi tao. At ang unang itinayo ng Diyos na iglesia, ang iglesia ng mga panganay ang Israel. Na ito nang mawasak dahil pinagsamantalahan ng mga pastor, isinugo niya ang anak niya para ipunin at itayo. At ito'y naitayo sa ibabaw ng pundasyong bato na ang batong yaan ay si Kristo. Ngayon, saan niya nag-umpisa? Tama rin si kapatid na Jess doon, sa Israel nag-umpisa yan. Hindi yan sa Roma nag-umpisa, hindi yan sa Pilipinas, hindi sa Amerika, sa Israel nag-umpisa. Kailan niya nag-umpisa? Hindi nung anyo 30. Nag-umpisa yan bago pa anyo 30. Sa panahon pa ni Moises, pagkalabas nila sa Ehipto, nag-umpisa na ang tunay na iglesia o bahay ng Diyos. Ngayon, para patunayan yan kapatid, no panahon pa ni Moises yan, basahin natin ang Hebreo 3:1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Tamo, sa sangbahayan ng Diyos o sa iglesia ng Diyos,
tapat si Moises. Kaya lang, dumating yung panahon, pinalitan na siya ni Kristo. Para lang si Moises tapat, si Kristo naman tapat din. Kaya nagkaroon ng pagkakaiba ng tagapamahala. Unang tagapamahala si Moises, ang sumunod si Kristo sa bahay ng Diyos, na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia. Ngayon, kailan panahon niya nag-umpisa? Sa panahon na kung ayon sa turing ng mga scholar ay 1200 BC. Sa panahon ni Moises, nang ilabas niya ang Israelita mula sa Ehipto. Yan po ang dapat niyong mapansin, kapatid. Doon nag-umpisa yan. At ang nagtayo, ang Diyos, ang unang tagapamahala, si Moises. Pagdating ng panahon, di sinugo si Kristo. Sabi ni Pablo, si Moises ay tapat, si Kristo naman ay tapat. Siya ay tapat sa naglagay sa kanya. Gaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya. Kaya yun ang span of time na nilalakad ng istorya tungkol sa tunay na iglesia. Pero para sabihin na ang iglesia, ang unang puno ay si Pedro, hindi po puno si Pedro ng iglesia, kapatid. Walang mababasa sa Biblia na si Pedro ay nagpuno sa iglesia. Nung kasalukuyan ng mga apostol, ang namumuno po ay si Kristo. 3:6 ng Ebreo. Datapwat, si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ngayon, si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ang namumuno sa panahon ng ating mga apostol ay ang Panginoon Kristo. Gaya ni Moises, siya ang namuno sa panahon ng Israelita. Pagdating ng panahon ni Kristo, siya naman ang puno. Ngayon, bago pumanhik sa langit ang Panginoong Kristo, sino ang inihalal niya na magiging tagapamahala ng iglesia bago siya pumanik sa langit? Pakinggan nyo sa Colosas 1:24. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na ako'y ginawang tagapangasiwa nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipatupad ang salita ng Diyos. Ang sumunod pa lang namuno, si Apostol Pablo, hindi si Pedro. Kapatid, napakaligaw na si Pedro ang puno. Meron ba naman puno, inaatake ni Pablo? Kung si Pedro ang puno, inatake nga siya dahil gumagawa siya ng hindi tama Basahin natin ang Galacia sa Kapitulo 2, kapatid na Daniel. Ganito ang sabi ni Pablo kay Pedro. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hentil. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hentil. Palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ayon, pinagsabihan niya si Pedro sa harapan ng lahat ng mga apostol Kasi siya ang may karapatan, siya ang inilagay ni Kristo na para magpatuloy ng kanyang trabaho bilang tagapangasiwa ng iglesia, hindi si Pedro, kapatid. Kaya kung si Pedro, biro mo, Papa, pinagsasabihan ni Pablo. Hindi naging Papa sa Roma si Pedro dahil hindi siya destino sa Roma. Si Pedro ay apostol sa mga Israelita at hindi para sa hintil. Wala sa kanyang autoridad ang mga hintil. Miski si Pedro mismo, kumikilala sa authority ni Pablo. Basahin natin ang sulat ni Pedro sa 2 Pedro 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kinikilala ni Pedro yung karunungang na kay Pablo Sabi niya sa mga kapatid, sabi ni Pedro, alalahanin ninyo ang pagpapahinuhod ng Panginoon ay pagliligtas. Gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid. Pinagsabihan na siya ni Pablo, mahal niya pa rin si Pablo kasi yun ang tagapangasiwa niya Mas mataas si Pablo kaysa sa kanya Ang katunayan, sabi niya, ariin niyo yung kanyang mga sulat, may mga karunungan doon, mahirap unawain. Kita mo? Kaya kapatid,
Hindi totoo na si Pedro ang nangasiwa sa iglesia o unang papa, kundi ang nangasiwa, pagpanik sa langit ni Kristo ay si Apostol Pablo. Siya ang inihalal ni Kristo na tagapangasiwa ng iglesia sa kanyang kabuuan. Yun ang sinabi niya kay Ananias. Basahin natin ang 9:15 ng Gawa. Datapwat, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Si Pablo ang wika ay sisidlang hirang sa akin, a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Nasakop niya pati ang Israel ng pangangasiwa ni Apostol Pablo. Kaya nga siya, makikita mo, siya ang may pinakamaraming sulat sa Bagong Tipan. Pati sa mga Ebreo, sumulat siya. Pati sa mga Romano, sa mga taga-Corinto, taga-Tesalonica, ang may pinakamaraming sulat na nagtuturo si Apostol Pablo. Kasi siya ang inihalal ni Kristo na tagapangasiwa ng iglesia pagkapanik niya sa langit. Yun po ay ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, nabasa nyo, bakit si Pablo humahatol? Bawal naman ni Kristong humatol. Hindi po bawal ni Kristong humatol, kapatid. Wala pong contradiction sa Biblia. Sino ba yung binawalan ni Kristong humatol? Basahin natin ang Mateo 7:1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Pala ang pinagbabawalang humatol, yung mga mapagpaimbabaw, nahahatol-hatol, siya man may masamang ginagawa. Ang kapatid mo may puwing lang, ikaw naman ang nasayo tahilan. Pwede mo bang alisan ng puwing yun, yung mata mo na may tahilan? Lalo mong ipapahamak dahil di mo makikitang masyado Ang utos ni Kristo, alisin mo muna yung tahilan sa mata mo, mas malaking bara yan, bago mo alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Ibig sabihin, ikaw muna ang maglinis, bago yung kapatid mo ilinisin mo, hatulan mo, alisin mo yung puwing. Masama bang alisin ang puwing? Hindi po masama. Masama bang humatol? Hindi. Ang kailangan lang, bago ka humatol, ay ikaw muna, ituwid mo muna yung sarili mo. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Hindi naman totally bawal humatol. Basahin natin ang Juan 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ayun, huwag kayong hahatol ng ayon sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya ang mga taga-Korinto, may gumagawa ng masama, yung asawa ng tatay niya, pinapakiapiran niya, sabi ni Pablo sa mga Korinto, bakit hindi nyo hinahatulan yan? Kaya kung ayaw nyong hatulan yan, ako hinahatulan ko na yan. Ibinibigay ko yan kay Satanas, sabi ni San Pablo. Bakit? Kasi tungkulin nga ng Kristiyano, humatol ng matuwid na paghatol. Basahin natin ang 5:1 ng unang Korinto hanggang 5. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Gusto ni Pablo, alisin nila yun Hindi kayo nalulumbay? Pinapayagan nyo yan? Hindi nyo ba aalisin yan ang gumagawa ng gawang iyan? Sabi ni Pablo. O punta tayo sa 11. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyusan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yun, sa loob ng iglesia, dapat hatulan mo yung gumagawa ng masama. Alisin nyo yun sa inyo. Sa labas, ang Diyos ang hahatol doon. Yun ang tama, kapatid. Yung tagalabas ng iglesia, kung nasa loob ka, huwag mong hahatulan yon. Pero yung nasa loob na gumagawa ng mali, hatulan mo yon. Alisin nyo yan. Alisin niya, mga mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyusan, manlalasing, mga mapagtungayaw, mga manlulupig. Huwag kayong makikisalo dyan. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao, hatulan nyo yan. Pero sa labas, huwag kayong hahatol. Kung nasa tunay kang iglesia, pag may gumagawa ng mali, humatol kayo ng matuwid na paghatol, sabi ni Kristo. Ano ang hatol? 3 Gs ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya,
Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ayan, pinahahatulan eh. Pagka mali ang gawain, pagkatapos mong sawayin ng una, tapos ikalawa, inulit na naman na ikatlo, itakwil mo. Ibig sabihin, itiwalag. Yun ang paghatol sa loob ng iglesia. Pero yung nasa labas, wala tayong karapatang hatulan yon. Bahala ang Diyos doon. Kung gusto niyang iligtas yung Katoliko, yung Protestante, nasa labas ng iglesia, baka nakikita ng Diyos, may matuwid naman tao ron. Baka nakikita ng Diyos, meron namang mabuting Budista, no? Eh, hindi, naloloko lang, wala lang alam. O baka meron tao, hindi niya alam ang aral, kaya siya nagkakamali. Ang Diyos na ang bahalang humatol doon. Pero sa iglesia, ang utos ni Kristo, humatol kayo ng matuwid na paghatol. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao. Pagkatapos ng una, ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yan po ang aral sa Biblia. Kaya wala pong salungatan, kapatid. Ang pinagbawalang humatol, yung mapagpaimbabaw, hahatol-hatol, siya rin pala'y dapat hatulan. Tinitingnan niya yung puwing ng kanyang kapwa, siya naman ay may malaking kulaba sa mata. Dapat, alisin mo muna. Pagkatapos, makakahatol ka na. Magturo ka sa iba, pagkatapos mong turuan ang iyong sarili. 2:21 ng Roma. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya ay nangangalunya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Yun ang masama. Tuturo-turo ka sa iba, hahatol-hatol ka, ikaw man pala mangangalunya ka rin. Yun ang masama. Pagpapaimbabaw yon, ipokrisya yon, na hahatol-hatol ka, ikaw pala may babae ka rin. Ang sabi ni Kristo, alisin mo muna yung puwing sa mata mo para makita mong malinaw yung pag-aalis mo ng puwing ng kapatid mo, alisin mo muna yung tahilang nasa mata mo. Ibig sabihin, bago tayo makahatol, sumunod muna tayo para makahatol tayo ng matuwid na paghatol. Kaya sa Biblia, kapatid, wala pong kontradiksyon dyan. Basahin natin ang 8:9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ay mapakaliwanag po ng garantiya ng Diyos, kapatid. Lahat ng salita ng aking bibig sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ang kontradiksyon yung iniisip ng tao na nasa isip niya. Pero kung ibabatay mo ng buong-buo sa Biblia, ang sinasabi ng Biblia, wala pong kontradiksyon. Gaya halimbawa, bakit si Pablo ay nagpaputol ng buhok? Actually, hindi nga lang siya nagpaputol, nagkalbos siya. Bakit sinabi ni Pablo, mahalay sa lalaking mahaba ang buhok? Sa panahon ni Samson, sa panahon ni nung mga Nazareo, ay hindi sila nagpuputol ng buhok. Kontradiksyon ba yon, kapatid? Wala pong kontradiksyon doon. Bakit? Hindi po lahat ng Israelita mahaba ang buhok. Kaya nga ang nabasa nyo, iilan lang Si Samson, si Absalom, at kung sino-sino pa. Pero hindi lahat sila mahaba ang buhok. Bakit? Kasi meron pong batas sa Israel. Basahin natin sa aklat ng Bilang. Ganito po ang ating mababasa sa 6:2 ng Bilang. Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon, ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya hindi iinom ng suka ng alak o tubang na kalalasing, ni iinom man ng anumang katas na galing sa ubas o kakain man ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo, hanggang sa matupad ang mga araw na kanyang itinalaga sa Panginoon ay magpapakabanal siya. Kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Ayon. Pagka pala may panata, kagaya ng Nazareo, kagaya ni Samson, itinalaga siya, kaya hindi siya nagpapaputol ng buhok. Bawal kasing magpaputol ng buhok. Ang may tanging panata ng Nazareo. Pero, hindi naman lahat dapat huwag magpaputol ng buhok. Pero pagdating po ng Panginoong Hesukristo, pagdating ni Apostol Pablo, nagkaroon ng pagbabago ang kautusan, kapatid. 7:12 ng Ebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Meron pong pagpapalit ng kautusan.
Kung minsan, yun ang hindi naintindihan na nagbabasa ng Biblia. Teka, sabi sa matandang tipang ganon. Sabi sa bagong tipan ay ganon. Magkakontra. Kasi hindi naintindihan, nagpalit ng kautusan. Sa matandang tipan, bawal kumain ng baboy. Sa bagong tipan, sabi naman ni Pablo, at saka ng Panginoong Kristo, pwede nang kainin. Lahat ng nilalang ng Diyos mabuti, walang nararapat itakwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Yun ang sabi ni Pablo, 4:4 ng unang Timoteo. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Wala namang dapat na itakwil, mabuti yan, kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Teka, sa Israel, bawal ang baboy. Panahon ng Israelita yun, iba naman ang panahon ni Kristo Pagdating kay Kristo, ano ang sabi sa batas ni Moises? 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya sa panahong Kristiyano, ang pagsampalataya kay Kristo, dun ka aariing ganap, dun ka maliligtas. Na sa mga itong wika, hindi kayo aariing ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Bakit? Iba na ang panahon Iniba na ang kautusan. Kautusan na ni Kristo ngayon, hindi na yung kautusan sa matandang tipan. Kaya ngayon, ang utos naman, ang babae dapat ay kaluwalhatian sa kanyang mahaba ang buhok. Ang lalaki naman, mahalay sa kanya ang mahabang buhok. 11:14 ng unang Korinto. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Kaya naman ang batas sa panahong Kristiyano na ang lalaki pag mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Kaya kung ngayon mabubuhay si Samson, papaputulan ni San Pablo yun ang buhok.